Institute Philippines, kung saan yung nagsabayang bigkas kanina. She's also a volunteer of E-Dialogue Philippines and United Dawa Centers of Luzon, UDCL. Her knowledge of the deen were mastered as she studied Ta'limul Quran at Al-Huda Institute Canada, Tajweed in Darhuda Jeddah, and Al-Wasatiyah International Quran Institute for Women. She also went to study Tahfidul Mutun Ilmiya at the Department of Educational Traditional Text Workshop of Masjid An-Nabawi, Egypt, and Medina International University in Malaysia. MashaAllah, sister. And now we allow let's allow us to introduce our woman who definitely put her knowledge of our deen into action. Our beloved sister in Islam, Sister Fatima Beg. فليتفضلي فضيلتها مشكورة. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, congratulations sa AFUA organization na nag-organize nito event na ito, na kung saan mashallah nagkatagpo-tagpo ang lahat ng mga sisters dito sa Astrodome na ito. Alhamdulillah. At ito ay part ng paghahanap ng kaalaman. Sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man ang naghahangad o sino man ang tumatahak sa landas ng paghahanap ng kaalaman, ay gawin ito ng Allah na madali para sa kanya ang makapasok sa paraiso. Subhanallah mga sisters, ito'y napakalaking biyaya para sa atin na makapag-aral ng mga ganitong uri ng pag-aaral, especially sa ating mga kababaihan. Alhamdulillah. Well, a piece of advice, sisters, no? Doon sa mga na-take up doon sa mga italakay ng ating mga brothers and sisters. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayong mga sisters ay nakakagawa ng mga bagay na kung saan ay hindi naaayon sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? And that is because, mga sisters, kakulangan sa kaalaman. Kakulangan sa kaalaman. Kapag tayo ay kulang sa kaalaman, hindi malayong makakagawa tayo ng hindi maganda, ng mga kasalanan na kung saan hindi na naaayon, kung saan ito'y kasalanan, na kung saan nakakagawa pa ng bid'ah dahil kulang sa kaalaman. Sinabi nga ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sabi niya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allamu 40 masail. Alamin nyo, naway kahabagan kayo ng Allah, na katunayan obligado para sa atin ang pag-aralan ang 4 na bagay. Ang unang bagay na sinasabi niya, al-ula, al-ilm, kaalaman. Kaalaman saan? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. Now sisters, kung tayo'y nag-aaral na kung saan aral lang, pero hindi naman natin alam na ang pinag-aralan natin ay hindi naman pala tama. Sinabi nga ng mga ulama, knowledge is the deen itself. So, be careful to whom you take your knowledge from. Be careful kayo mga sisters. So, sa akin lang mga sisters, alhamdulillah,
importante ang paghahanap ng kaalaman sa Islam. Ito'y ginawang obligado ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga niya, talibul ilm, faridatun ala kulli muslimin. Sabi niya, ang paghahanap ng kaalaman ay obligado para sa isang Muslim, lalaki man o babae. Kaya mga sisters, paano natin matarbiya ang ating mga anak? Paano natin sila mapalaki na kung saan naaayon sa Quran at sa Sunnah, ituro niyo sa kanila ang tamang akida. Paano niyo may tuturo ang tamang akida? Sa pamamagitan ng paghahanap ng kaalaman. Dahil kapag ang akida natin ay mali, hindi natanggap ang ating mga good deeds. Kaya, first and foremost na pag-aaralan natin is akida. So alhamdulillah, yun lang po ang aking masasabi dahil kami ay sila ay naghahabol ng kanilang oras. So I was given for 5 minutes only to talk over here. So alhamdulillah, it's still very big opportunity for us, no, from Tarbiyah Islamic Female Institute to speak over here. Alhamdulillah, and I hope na meron kayo natutunan doon sa sinasabi ko. Knowledge comes first before the action. So, learn the knowledge of Islam first before you do the action. That is what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.